Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 04, Partnership Operations, Order of Priority Provision. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 04, Partnership Operations, Order of Priority Provision. And here is our problem. Julio Garcia and Julia Barreto are partners in Kambal ng Tadhana Partnership with capital balances of 300,000 and 200,000 respectively. The profit and loss agreement provides salaries 450,000 to Garcia and 300,000 to Barreto. 10% interest on capital and the balance will be divided equally. Income is to be allocated by first giving priority to interest on invested capital and then salary allowance. Partnership income for the current year is 600,000. So here are the requirements. Number 1, prepare a profit distribution schedule. And number 2, journal entries to record the distribution of profit. So actually itong problem na to, hindi siya yung normal na paraan kung paano hinahati yung profit. Kasi sa pagkakataong ito, we have order of priority provision. Ang ibig sabihin yan, may nirarank ng agreement kung sino ang unang bibigyan. At kung sakaling meron lamang matira, tsaka pupunta dun sa pangalawang priority sa agreement. Ang ibig kong sabihin, let's say merong interest, salaries, and bonus. Normally, lahat natin sila binibigay kung magkano yung sabi dun sa agreement, yung binanggit. And then, yung matitira dun sa profit, pumupunta dun sa balance. Nga lang may mga pagkakataon na nagne-negative kasi sobra na dun sa interest, salaries, and bonus. Therefore, dun sa balance, pinapabayaan nating negative siya. Kasi at the end of the day, pag minus natin yung kanilang kasobrahan, nahahati pa din natin yung actual na profit depende nga dun sa agreement ng mga partners. Kumbaga, nag-auto-adjust siya. Pero sa order of priority, hindi ganun. But rather, ibibigay lang kung magkano yung sapat dun sa naunang priority. At pupunta ka sa pangalawa kung sakaling merong natira. At actually, yung natira lamang yung kanilang paghahatian. Okay? Ngayon, pupunta ka lang dun sa pangatlo kung may matitira pa dun sa pangalawa. At kung nagkataong wala na dun sa second priority, wala nang natira, hindi ka na kailangang pumunta pa sa third priority. But rather, tapos na yung ating profit distribution, di ba? Para ma-appreciate nyo yun, sagutan natin itong problem. Pero bago pala to, bago itong order of priority, gawin natin yung normal na scenario, yung normal na hatian, di ba? Then, ikukumpara natin dun sa order of priority. Wag muna natin sagutan, yung normal lang muna, okay? Kung sakaling hindi po ganyan ang problem. So, same goes through, gagawa tayo ng profit distribution schedule, ilalagay natin yung mga surname ng mga partner. We have Garcia, Barreto, and then total. At pagkatapos, ilalagay natin yung kanilang mga agreement. We have here interest, salaries, and then the balance or the remainder, which will be divided equally. And then we have here the total. At ang sabi sa problem, merong 10% na interest. So yung capital ni Garcia na 300,000, multiply natin sa 10%, and then we will get 30,000. At yung kay Barreto na 200,000 na capital will be multiplied by 10%. So we will get 20,000. So then we will get the total, okay, amounting to 50,000. Then afterwards, we have to put the salary, 450,000 to Garcia and 300,000 to Barreto. And then we have to add the salaries po. By the way, given po yan sa problem, yung salaries natin. So we will get 750,000. And then, alam naman natin that the total profit is 600,000. At yun yung nilalagay nga dito sa total. At itong balancing figure. Ang ibig sabihin, 750,000 plus 50,000. So total ng dalawa ay 800. Ay 600,000 lang yung paghahatian. Therefore, the difference of 200,000 will be placed in the balance but the sign will be negative. Para pag sinolbo pababa, automatically 600,000 yung lalabas. At ang sabi sa problem, the 200,000 negative will be divided equally. So divided by 2, therefore tig 100,000 sila. Ayan.
So we will get now the share of Garcia, which is 30,000 plus 450,000 minus 100,000. So that would be amounting to 380,000. At para ka naman kay Barreto, it is 20,000 plus 300,000 minus 100,000. So we will get 220,000. Na basically, pag inad po natin itong 380,000 at 220,000, ang total ay 600,000 pa rin. Okay? Kahit na yung interest and salaries combined is amounting to 800,000 kasi nga in-offset ng balance na ginawa nating negative. Na hindi naman nga ibig sabihin nun nalugi yung business, but rather, okay, sobra yung kanilang naunang agreement. Pero sa order of priority, okay, which is the requirement actually, iba na, hindi na po ganyan. Okay, walang negative na lumalabas, but rather ginahati lang natin kung magkano yung pag-aabutan. Na by the way, malalaman mo sa problem kung siya'y order of priority provision kapag ka binasa mo paano daw bahahatiin. Kasi ang sabi dito, income is to be allocated by first giving priority to interest. So yung mga ganyang wordings, yung ganyang mga phrases, doon natin nalalaman na merong order of priority. Okay? So gawin na lang natin siya. So we have here Garcia, Barreto, and then total. Ang sabi una daw na ibibigay ang interest. Ayan. Marami po ang nagtatanong pagka minsan ano daw ba ang unang dapat i-present, interest, salaries, or bonus. Ang sagot ay actually kahit alin dun sa mga yun. Under the normal scenario. So okay lang na magkabaliktad yung dalawang yan. Pero sa order of priority, walang ganon. But rather, ina-arrange natin yung mga accounts depende dun sa kanilang agreement. Ayan, sabi dito, mauuna yung interest. At kunenta na natin niya kanina, the interest for Garcia is 30,000, for Barreto is 20,000, and then total is 50,000. Actually, mapansin natin, wala naman yung pagkakaiba. Kasi wala naman siyang parang kasobrahan dun sa mismong profit. Ang ibig kong sabihin, kung sakaling yung interest lumalabas, let's say 800,000, so sobra na siya dun sa 600. So therefore, hindi ganito yung magiging sagot. Pero dahil nagkataon, itong 50,000 dahil sa yung kaunahan, okay, ay mas mababa kaysa dun sa 600,000, ibibigay mo siya ng buo. Kasi nga, nasakop niya. Okay, kayang i-absorb nung profit yung number 1 priority. O para mas ma-appreciate pa, we go with number 2. Salaries. Okay? Mapansin natin doon sa normal scenario, 750,000 yan. Hindi na natin maisusulat yung 750 na yan sa total. Bakit? Kasi nga, alam natin na yung profit ay 600,000 lang. At napapansin nga natin na ang balance na lang nung natitirang profit is 550,000. So therefore, sa pagkakataong ito, yung salaries ay hahatiin nilang sa 550,000. Hindi na ibibigay ng buo yung 450,000 at yung 300,000 kay Barreto, di ba, dun sa dalawa. Okay? Gawin na lang po natin. So ang ibig kong sabihin, dahil kulang na, therefore, yun na lang natitira ang ilalagay dun sa kasunod na priority, which is the salaries, and it will be divided depending on the original amount that the partners should have received, yung kanilang dapat na sanang natanggap. Di ba? So, para ma-appreciate, gawin natin. Okay, so katulad nung dati, magde-develop tayo ng ratio, which is 450,000 is to 300,000, di ba? Or just 45 is to 30. Na ang total nga nung dalawa ay di 750 or 75. So, gawin natin po yun. So, 550,000 divided by 75 kasi yun yung original, di ba? And then, multiply natin ng 45 para kay Garcia, and that would be 330,000. At yung kay Barreto naman, so same process, 550,000 divided by 75 and then multiply by 30, so we will get 220,000. So sinasabi lang po natin, okay, hindi mo naman ibibigay ng buo kasi nga hanggang doon na lang yung kaya. At ang paraan naman ng paghahati ay depende kung ano yung dapat na sana. Ngayon, pupunta tayo dun sa balance equally. Wala na rin ganyan. Kasi nga, siya yung third priority, ay sa second priority pa lang ay kulang na. So therefore, dediretso na tayo dito sa total. Okay? Which I believe, itong total malamang 600,000 yan, hindi naman yan nababago. At yung kay Garcia, i-add po natin yung interest na 30,000 at yung kanyang salaries na 330,000. So we will get 360,000. And then, Barreto has 20,000 and 220,000. So therefore, the total would be 240,000. So yun yung kanilang share doon sa 600,000. So agreement pa din naman nila yun eh. So dapat sumusunod lang tayo. So what is answer to number 1? And therefore, itong number 1 ito. Okay? Now, the second requirement is simple. Just prepare the entries, the journal entries. Okay? Same concept. We have to debit the income summary kasi closing entry ito. Okay? Amounting to 600,000.
And we credit Garcia Capital. Ayan, si Likambal ng Tadhana, si Julio at saka si Julia Barreto. Okay? And we credit Barreto Capital. Hindi ko alam kung napanood nila yon. Okay? So, 240,000. Memorya ko dati yung team song noon. Anyways, yan po yung sagot dun sa ating journal entries. Okay? So, sana meron kang natutunan. So, maraming salamat.